Okay, so pray tayo. Salamat o Lord sa umaga ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon o Lord. At unang-uno, Diyos, ay dinadakila namin ang iyong pangalan, ang iyong katakarangalan o Lord, na kayo po ang Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at sa mga blessing na amin natatanggap, lubos namin itong pinapasalamatan. Sa aming pag-aaral ng mga salita, pangunahan mo kami, gabayan at tawa. Kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. Nawa po ang banal ng Espiritu magturo po sa lingkod nyo at sa bawat isa ay magpaunawa upang maintindihan namin ang mga aral na nais mong iparating sa bawat isa amin. Lahat po rito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi po dito, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kaya't kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiin man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulhati ng Diyos. Yun. So yun ang pamagat ng ating pag-uusapan, the biblical purpose of life. Biblical purpose of life. Sabihin, layunin ng buhay natin na ayon sa banal na kasulatan. So makita natin na gusto ng Diyos na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Hindi yung tayo lang masisihan pero hindi natutuwa ang Diyos. Kasi siyempre tayo nasa laman pa, minsan nananaig pa rin yung makalaman. Kaya hindi dapat pala yun. So dito, tingnan natin yung number 1. Sabi doon ay to glorify God and enjoy Him forever. So yun ang number 1. Yun, to glorify God and enjoy Him. Yun. Siyempre, ang pag-enjoy natin mula dito hanggang forever and ever na eh. Pagkatapos natin dito, doon na sa eternal na langit. So, ano ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20? For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yun. Binili tayo ng Diyos ng halaga. Siyempre yung pagkabili sa atin, hindi ng pera, ng material, kundi ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, Romans 11:36, for of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Yun. So yun ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, yung kaluwalhatian, karangalan, at lahat ng bagay ay para sa Panginoon. Okay, pangalawa, to live in obedience to God. So, dapat na mamuhay tayo na may pagsunod sa Diyos. Kasi anak nga tayo ng Diyos, siyempre, ang dapat gawin natin ay sumunod sa Kanya. So, sabi doon sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So, yung the whole duty of man, sabi doon, fear God and keep His commandments. So, matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Yun ang whole duty ng tao. Kaya kung maintindihan lang natin ito, masarap sumunod sa Diyos. Ang resulta kasi ng pagsunod sa Diyos ay kapayapaan. Tingnan natin yung Proverbs chapter 3, no? Yung resulta ng pagsunod sa Diyos, ito ay nagre-resulta ng haba ng buhay at ng kapayapaan. Sabi sa Proverbs 3:1, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For length of days, so haba yung araw. In long life, haba yung buhay. In peace shall they add to thee. So, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Pag masunurin ka sa Diyos, umahaba pa ng buhay. Ito mo, Pero pag pasaway talaga, baka iklian na lang ng Panginoon. So, yan ang inaano natin mga kapatid. Kasi nga, yung mabuhay dito sa mundo, bilang anak tayo ng Diyos, ang obligasyon natin ay matakot at sumunod sa kanyang mga utos. Pangalawa, tingnan natin dyan 14:15, sa New Testament po ito, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, if you love me,
keep my commandments. Yun. Pag minamahal natin ang Diyos, anong sabi doon? Keep my commandments. Susundin natin ang utos ng Diyos. So, pag hindi natin sinunod yung utos ng Diyos, baka yung love natin ay hindi talaga totoong love. Baka, anong tawag doon, love lang sa bibig, pero sa puso, wala. Kasi sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Pag minamahal nyo ako, sundin nyo yung aking mga utos. So, pangatlo, yung purpose ng ating buhay bilang Kristiyano is to worship in spirit and in truth. Yun pala. Yun po yung pinaka-purpose na tayo ay sumamba sa espiritu at katotohanan. Ang sabi po dito sa John 4, 23 to 24, but the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh just to worship Him. Yun. So, yun ang sabi ng Panginoon na yung mga mananamba daw ay dapat sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Yun. Hindi yung wala sa katotohanan. Kapag wala na tayo sa katotohanan, hindi na natin sinasamban sa Diyos sa katotohanan. Baka sa kamalian na lang. Kaya makita natin doon sa Mark chapter 7. Tingnan natin yung mga Bible, mga kapatid. Mark chapter 7, verse 6, sabi ng Panginoon, He answered and said unto them, Well had Isaiah prophesied of you hypocrites. Yo, tinawag ng Panginoon na hipokrito. Sino yung mga tinawag? As it is written, These people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Yung mga pupuri lang sa Panginoon ng kanang labi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Nawala naman sa puso. Hindi naman sumusunod sa kalooban. Anong tawag ng Panginoon? Hypocrites. Bakit hypocrites? Verse 7, Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yun, alam mo yun, no? Mas pinapahalagan pa yung utos ng tao kaysa utos ng Diyos. Samantalang ang utos ng Diyos, ang magre-resulta niyan haba ng araw, haba ng buhay, at kapayapaan. Yun. Kaya maraming tao walang kapayapaan. Bakit? Sumusuway sa Panginoon. Pag sumusuway ka, wala ka talagang kapayapaan at ang darating nga sa iyo ay maraming kalungkutan. So, ano pa ho mga kapatid? Sabi po dito sa Hebrew 10:25. Yan, ito, maganda po ito. Sabi doon, Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan. Hanapin nga natin sa Tagalog ito. Maganda ito sa Tagalog Hebrew 10:25. Sabi ni Apostol na Pablo, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ayan, ito pagkakatipon natin ito. Mabuti na nga lang talagang pag nagtipon tayo, nandito kayo. Bisa na-advance na ako, alas 7 pa lang nandito. sabi ni Tess, 8:30 pa po store. Excited kasi ako sabi ko, sige sis, baka tulog pa yung dalawa. Pero ito, bakit nagtitipon tayo? Sabi doon, nagaya ng ugali na iba, kundi mga aralan sa isa't isa. Yun ginagawa natin, nag-aaralan tayo. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Kaya natin ito ginagawa dahil nga, yung promise ng Panginoon na siya ibabalik, malapit na. Pero walang araw, walang taon. Hindi niya sinabing kung anong araw. Pero sa mga para tandaan ng mga nangyayari, talagang palapit ng palapit, no? Hindi na natin sasabihin next year o next month, basta malapit na yon, bahala na ang Lord kung kailan yon. Ang importante, bago dumating yon, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Kasi pag, di ba, pag tayo lang, hindi naman tayo nag-uusap ng ganito di ba? Kanya-kanyang usap tayo kung ano bang ambisyon sa buhay, ano bang makain dyan, ano bang iluluto. So, wala talagang bihira yung mag-usap ng tungkol sa Diyos, kahit pamilya nga, di ba? Minsan, kanya-kanyang usap na lang Pero, pag ganitong Bible study, napapag-usapan talaga yung salita ng Panginoon. At nagbibigay ito ng kalakasan sa ating kaluluwa. Ano pa ho? Sabi dito sa yung pang-apat na dahilan o purpose of life ay to exercise faith and serve. Yon. Sabi doon,
The regenerate heart is expected to manifest the new life through good works, serving the church and fellow believers. So bilang tayong Kristiyano, mananampalataya, dapat makita sa buhay natin yung pagiging mananampalataya. Bakit to? Para ma-exercise. Sabi doon na Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them." Yon. Tayo pala ay nilikha ng Diyos na katulad ni Kristo para sa mabubuting gawa. Yon pala. Tayo naging Kristiyano, na born again tayo through the power of the Holy Spirit, na na-ordain na before the foundation of the world para lumakad tayo doon sa prinsipyo ng Panginoon. Yun. Kasi nga, pag hindi tayo lumakad sa prinsipyo ng Panginoon, ano yung mangyayari? Sa lumang tipan, matindi yung nangyayari kapag ang bayang Israel ay hindi lumalakad sa gusto ng Panginoon. Ito po yun, no? Sabi doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 15, "But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all His commandments and His statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee." Ganun katindi yung darating sa mga taong ayaw sumunod sa Panginoon. Kapag tayo mga anak ng Diyos, ay yung mangyayari yung ganito. Kahit sa New Testament, yung sabi ng ating Panginoon sa John 15, at simulan natin sa verse 1, no? Sabi ng Panginoon, "I am the true vine, and my Father is the husbandman. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away." Yon. "And every branch that beareth fruit, He forget it, that it may bring forth fruit." So ito yung nakakatakot na baka tanggalin na tayo ng Panginoon doon sa pinakapuno. Yun, siyempre, yung pinakapuno ay ang Panginoon at ang katawan niya, yung iglesia. Kaya nakakatakot po talaga yon kasi magiging miserable yung buhay natin. Alam naman natin, pag wala na tayo sa body of Christ, siyempre, masusunod mo yung gusto mo, pero magiging miserable. Yun. At makikita natin doon sa 1 Timothy chapter 6, no? Ang nangyayari sa mga nalayo na sa pananampalataya, chapter 10, chapter 6, verse 10, sabi doon, "For the love of money is the root of evil, which while some committed after they have erred from the faith." Yun, nalayo sa pananampalataya eh. At ano pa, "enforce themselves through with many sorrows, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya." Nalayo. Yun. Kaya marami tayong mga kapatiran, di ba? Hindi. Ilan na ba yung preacher natin, di ba? Dami natin preacher dati. Yung mga young people na eh. Nag-asawa ng unbeliever. Sa halip na maakay yung kanilang asawa, sila ngayon ang naakay. Nawala na talaga, totally talaga. So, anong nangyari? Nawala sila sa pananampalataya, at ano ang mangyayari din sa kanila? Tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So kalumbayan ang magiging dulo nun. Sa una lang naman magiging masaya yung mga Kristiyano na gumagawa ng mali. Sa una lang yan. Pero ang kaduluhan nun, sabi doon, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. So napakahirap nun na lifetime ka. Puro kalumbayan, puro parusa ng Panginoon ang mararanasan. Kasi nga ayaw ng Diyos na tayo ay gumagawa ng mali. Kung titignan natin ang James chapter 4, no? Sabi ng ating Panginoon, no? Sa verse 4, "Are you adulterers and adulteresses? Know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God." Kayong mga ngallunya, hindi ba ganyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang tanong, madali bang kaaway ang Diyos? Wala tayong laban sa Diyos, ang creator of heaven and earth. He is the powerful God, kaya wala tayong magagawa. Kaya kailan talaga, huwag nating tangkain na magkaroon ng spiritual adultery.
kailangan nandun tayo, intact tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay sumuway, ginawa mo yung gusto mo at ayaw mong sundin yung kalooban ng Panginoon, ang tawag sa iyo ay adulterers o adulteresses. Ibig sabihin, nagkukumit tayo ng spiritual adultery. Di ba yung adultery, ginagawa lang yan ang word na yan, ginamit yan sa mag-asawa. Na kapag yung asawa ay mayroong iba, nag-commit siya ng adultery. Yun. Pero sa atin, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ang term din ng Bible, adultery din, kapag hindi mo ginawa yung tama. Yun. Kapag ikaw ay mayroon ng ginagawang iba, doon sa pinapagawa ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na talagang kung ano yung tama, talagang yun talaga ang gawin natin. Kasi ang kasunod nung paggawa natin ng mali, talagang hindi yan pariligtasin ng Diyos. Mayroong consequence talaga eh. Papaluin tayo. Siyempre, hindi mo lang maramdaman ngayon, baka bukas, baka next week, o baka, di ba, sa Exodus, yung mga gumawa ng mga idolatry, ano ang parusa mula doon sa gumawa, anak, apo sa tuhod. Hanggang 4th generation. Di ba, napakahirap nun dahil ikaw yung gumawa, ikaw nagpakasaya, ikaw nagpakaligaya sa kamalian, sa kasiyahan, na dadama yung nakapaligid sa'yo. Yun. Hindi lang naman nakapaligid, hindi pa pinapanganak, nag-iintay na ng consequence eh. So, napakahirap po yun. So, ano pa ho, yung sinasabi dito na Galatians chapter 6 verse 10. Ayun. Nandun po tayo sa to exercise faith and serve. Sabi doon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, ito makita natin na ito ay nararamdaman ng totoong Kristiyano na pag may opportunity tayo na tumulong tayo. Hindi na natin kailangang puwersahin. Talagang nagmamanifest talaga yon. Kasi tayo ang number 1 dapat mahabagin. At ang sabi doon, tutulong tayo sa lahat ng tao. Pero sabi doon, especially, pag ginamit sister yung especially, ano ibig sabihin noon? Especially. Parang specific talaga. Bago mo gawin sa iba, doon ka muna gumawa. Magagawa mo sa iba, doon sa pamilya mo, hindi mo magawa, di ba? Sabi doon, especially unto them who are of the household of faith. So, yun ang palagi natin ini-exercise. Lalo na sa church, di ba? Mayroon tayong it's one, bring one. Wala na nga it's one eh. Puro ano na lang eh. It's na lang eh. Walang it's one, bring one. Sabi ko parang natigil na. Pero pag hindi na-announce, parang nakakalimutan eh. So, panglima, yan, dito tayo magtatapos. Yung purpose of life, number 5 is to witness the grace of God. Ayun. So, witness kasi tayo ng biyaya ng Diyos na before the foundation of the world, tayo ay pinili. Pero tingnan natin, sabi doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. So, yung purpose of the gospel ay ito yon, para mamulat yung kaisipan ng mga anak ng Diyos sa tamang kaalaman sa Biblia. Kasi dati tayo, di ba? Kahit naman anak tayo ng Diyos, pag walang nangaral sa atin tungkol sa revolto eh. Di ba? Baka si Sister Tess, tapos punas parang revolto. May sinibulto ko pa dati doon, sis. Maliliit pa yun kayo, sis, doon eh. Pero pinamigay ko po yung pastor. Dapat di mo pinamigay. Parang ipinamigay mo yung sumpa. Ang ginagawa, pero hanggang ngayon po ata, nandiyan ang ginagawa talaga doon, binabasag. Saan po ninyong ganun? Oo. Kasi pag pinamigay mo, may sumpa ngayon eh. Kaya hindi mo naman ano. Pero kung ako no kasi noon, naintindihan ko yon, binasag ko talaga. Laki no sis eh. Hanggang ngayon, di ko pa naghulugan. Dapat po pala binigay ko na lang po sa inyo. Dapat binigay mo. Ako na lang babasa. Kasi minsan, natatakot na baka sumpay na. So tayo, kaya natin na nangangaral ng Word of God o ng Gospel ay for comfort, para ma-educate yung mga anak ng Diyos sa mga aral na nakasulat sa Biblia.
Yun. 1 Peter chapter 1 verse 8, whom having not seen, you love, in whom thou know you see him not, you believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. So tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya, tayo ay natutuwa, nagagalak dahil sa mga promises ng Panginoon. Yung kagalakan, di naman dahil sa material. Dahil yung material, temporary lang ang na ibibigay na kaligayahan niya sisi. Pag natanggap mo ang sweldo ba, maligaya ka. Pero pag naibayad na sa Judith, naku, wala na akong pera. Medyo nalulungkot ka na. So, temporary lang mga material. Pero pag tayong Kristiyano, mayroon tayong joy, hindi dahil sa mga material, kundi sa mga promises ng Panginoon sa ginawa ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng kagalakan. So, yan yung ating topic ngayon, Biblical Purpose of Life. Ang ating text ay 1 Corinthians 10:31, yung number 1, to glorify God and enjoy Him. Number 2, to live in obedience to God, to worship in spirit and truth, to exercise faith and serve, and number 5, to witness the grace of God. Yun. So, tayo mag-pray. Salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa pamilya ng Pitok na patuloy po bukas ang kanilang tahanan upang kami po ay makapag-aral na iyong salita. Naway palagi mo silang pangunahan, gabayan, kayo po mag-provide na kanilang mga pangailangan at anong po ang mga gawa ng kaaway, alisin mo ito sa kanilang kalagitnaan o Lord. Salamat o Diyos at sa aming pasamantalang pag-iwalay, paunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.